Nawala ang ambulansya sa kanyang isipan. Bumalik siya sa opisina. Sa mga mata ni Ara. Sa mga luhang iyon. Biglang may sumigaw. Sir! Tabi! Isang malakas na busina ang pumunit sa hangin. Pagtingin ni Marco sa labas, isang malaking truck ang nawala ng kontrol at dire-diretsong sumasalpok sa kanilang direksyon. Ang pulang ilaw ng preno nito ay kumikinang sa gitna ng malakas na ulan, parang isang babala ng paparating na kamatayan. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagpihit ng driver ng manibela. Ang pag-uga ng ambulansya. Ang nakabibinging tunog ng nagbabanggaang metal. Ang pagtilapo ng kanyang katawan. At pagkatapos, isang matinding sakit ang gumapang sa buong katawan niya, bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Itim na kadiliman. Sa loob ng bus, nakasandal pa rin si Ara sa bintana, tulala. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Wala siyang lakas para makipag-usap kahit kanino. Ngunit nagpatuloy ito sa pagring. Sa huli, sinagot din niya ito. Hello, sabi niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Hello, sabi ng isang boses sa kabilang linya, ang boses ng isang babae na halatang natataranta. Hello, kayo po ba si Ara Cruz? Kumunot ang noo ni Ara. Opo, bakit po? Huminto sandali ang babae, tila nag-aalangang magpatuloy. Ma'am, pasensya na po sa tawag. Nakita po kasi namin ang pangalan ninyo sa phone book, nasa emergency contact list po kayo ni Sir Marco Medrano. Biglang kinabahan si Ara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong-anong nangyari sa kanya? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng babae sa kabilang linya, bago nito binitiwan ang mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ma'am, na aksidente po siya. Critical po ang lagay niya. Ang mga salitang critical po ang lagay niya, ay tumago sa pandinig ni Ara na parang isang matalim na kidlat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagod. Napalitan ito ng isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman, isang dalisay, nagyayelong takot na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Saan pong ospital? Nanginginig niyang tanong, ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos makuha ang pangalan ng ospital, hindi na siya nag-isip pa. Sumigaw siya sa driver ng bus na huminto. Nagmamadali siyang bumaba, halos madapa, at walang alinlangang sumakay sa unang taxi na nakita niya, ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng bilis ng sasakyan. Lahat na nangyari kanina, ang masasakit na salita, ang pagtatapon sa kanyang resume, ay naglaho na. Ang tanging nasa isip niya ay si Marco. Diyos ko, iligtas niyo po siya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malalamig na puting pader ang sumalubong sa kanya. Tumatakbo siyang nagtanong sa information desk at itinuro siya sa emergency room. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang paglalakbay sa impyerno, ang bawat tunog ng sapatos niya ay isang panalangin. At doon, sa labas ng emergency room, nakita niya ito. Nakaupo sa isang bench, ang mukha ay nakasubsob sa mga palad, ang mga balikat ay nanginginig. Si Doña Elara Medrano. Ngunit ang babaeng nakita niya ay iba sa babaeng huli niyang nakausap 8 taon na ang nakalipas. Kung dati puno ito ng pagmamataas at kapangyarihan, ngayon, mukha itong isang ordinaryong ina, isang inang takot na mawalan ng anak. Sa isang saglit, naawa si Ara. Ngunit nang itaas ni Doña Elara ang kanyang mukha at makita siya, ang lahat ng bahid ng kahinaan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matalas na tingin na puno ng pagkamuhi. Mabilis itong tumayo, ang mga mata ay nag-aapoy. Anong ginagawa mo dito? Sigaw nito, ang boses ay matinis at puno ng galit, umaalinggaw sa tahimik na pasilyo. Hindi ka pa ba kontento? Pagkatapos mong saktan ang anak ko, sinundan mo pa siya dito para siguruhing tapos na ang trabaho mo. Napaatras si Ara, nabigla sa tindi ng galit nito. Hindi po tumawag po sila sa akin, nasa emergency contact. Huwag mo akong lokohin, putol ni Doña Elara, lumapit ito sa kanya, ang bawat salita ay parang lason. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka nagpakita, hindi sana magugulo ang isip ng anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya maaksidente. Maligno ka. Isa kang sumpa sa buhay namin. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Ara.
Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang panig sa isang taong ang tingin sa kanya ay demonyo? Nanatili na lang siyang nakatayo, tinatanggap ang bawat akusasyon, habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at nakatingin sa kanila. Doña Elara Medrano. Habang sinisigawan niya si Ara, isang malamig na determinasyon ang pumuno sa puso ni Doña Elara. Takot na takot siya. Takot na takot siyang mawala si Marco. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon ay may isa pang mas malakas na damdamin, galit. Galit sa babaeng ito na sa isang araw lang ay nagawang sirain ang 8 taon niyang pagsisikap na protektahan ang kanyang anak. Kailangan niyang mawala, naisip niya. Habang buhay. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad silang lumapit dito. Dosi, kumusta ang anak ko? Halos magkapanabay nilang tanong. Tiningnan sila ng doktor bago tumuon ang tingin kay Doña Elara. Naging matagumpay po ang operasyon, Doña Elara. Naalis na namin ang blood clot sa kanyang utak. Stable na po siya. Ngunit ano, Dosi, halos pabulong na tanong ni Doña Elara, ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Dahil sa tindi ng impact sa kanyang ulo, kailangan po nating maghintay hanggang sa magising siya para malaman kung may anumang permanenteng pinsala. There's the possibility of complications. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol. Lumipas ang ilang oras na parang mga araw. Inilipat si Marco sa isang private room. Si Ara ay nanatili sa isang sulok ng waiting area, hindi makaalis, habang si Doña Elara ay hindi umaalis sa tabi ng kama ng anak. Hanggang sa isang hapon, may gumalaw. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Agad na lumapit si Doña Elara. Anak! Marco! Naririnig mo ba ako? Tumingin si Marco sa paligid, ang mga mata ay bahagyang nakapikit pa, tila nalilito. Tumingin siya sa kanyang ina. Maanong-anong nangyari? Naaksidente ka, anak, sagot ni Doña Elara. Ang mga luha ng ginhawa ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Pero okay ka na. Ligtas ka na. Sakto namang pumasok ang doktor para sa kanyang rounds. Nagsagawa ito ng ilang simpleng pagsusuri. Sir Marco, anong pangalan ninyo? Marco Medrano. Sino ang kasama ninyo ngayon? Ang nanay ko, si Elara Medrano. Anong huli ninyong natatandaan? Nag-isip si Marco. Papunta ako sa isang board meeting. I was driving tapos wala na. Blanko na. Kumunot ang noo ng doktor. Kumunot din ang noo ni Doña Elara. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas, nakatayo si Ara malapit sa pinto, nakikinig sa bawat salita, ang puso niya ay puno ng kaba. Hindi ninyo naaalala ang nangyari kanina sa opisina? O ang pagtawag ninyo sa inyong ina, tanong ng doktor. Yumiling si Marco. Opisina. Wala akong matandaan na pumunta ako sa opisina ngayong araw. At doon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Doña Elara. Isang napakadilim, ngunit napakaperpektong ideya. Isang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng tadhana. Lumapit si Ara sa may pintuan, hindi na napigilan ang sarili. Marco, tawag niya, ang boses ay mahina at puno ng pag-asa. Napatingin si Marco sa direksyon niya. Tinitigan niya si Ara. Naghintay si Ara na makita ang anumang bahid ng pagkakakilala, galit, sakit, kahit ano. Ngunit wala. Ang mga mata ni Marco ay blanko. Ganap na blanko. Puno ng pagtataka. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkalito. Ma, tanong niya, ang boses ay inosente na parang sa isang bata. Sino siya? Napanganga si Ara. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay, ang sumilay sa mga labi ni Doña Elara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Huwag mo siyang intindihin, anak, sabi niya, ang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan. Isang empleyado lang. Isang estranghero. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo kay Ara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nag-uutos. At pagkatapos, lumingon siya sa mga security guard na nakabantay sa labas. Guards, sabi niya sa isang malamig at makapangyarihang boses.
Hindi ko kilala ang babaeng yan. Palabasin niyo siya. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa. Walang nagawa si Ara nang hawakan siya sa magkabilang braso ng dalawang malalaking gwardiya. Tinangka niyang magpumiglas. Marco. Ako to. Si Ara. Marco, please. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang nalilitong mukha ni Marco at ang nagtatagumpay ng ngiti ni Donna Elara bago siya pilit na kinalagkad palabas, palayo sa silid, palayo sa lalaking minamahal niya na ngayon ay isa ng gana. Na estranghero. Ang bawat hakbang ni Ara palayo sa ospital ay parang isang suntok sa kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng gwardiya, ang malamig na tingin ni Donna Elara, at ang blangkong mukha ni Marco, lahat ay parang isang masamang panaginip na paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Umuwi siya sa kanilang maliit na silid na parang isang basahan, ubos na ubos ang lakas, ang puso, ang pag-asa. Sinalubong siya ng kanyang mga anak, ang kanilang mga mata ay puno ng tanong kung bakit umiiyak ang kanilang mama. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit, ang kanilang maliliit na katawan ang tanging nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nagielong pakiramdam ng kawalan. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa realidad. Ang realidad na walang laman ang kanilang bigasan. Ang realidad na kailangan niyang maghanap ng trabaho. Ngunit paano? Saan? Bawat pintong kanyang katukin ay tila sarado. Ang kanyang pagkatao ay nadungisan na sa isipan ng mga Medrano, at sa Maynila, ang pangalan ng mga Medrano ay may bigat. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang natutulog niyang mga anak, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na desperado, nakakabaliw at marahil ay masakit. Kung hindi niya kayang pumasok sa Medrano Holdings bilang si Ara Cruz, marahil ay kaya niyang pumasok bilang wala. Bilang isang anino. Kinabukasan, isinantabi niya ang lahat ng natitira pa niyang pride. Nagpunta siya sa isang maliit na janitorial agency, isang third-party contractor na nagsusupply ng mga tauhan sa iba't ibang malalaking kumpanya. Hindi na siya nagtanong. Tinanggap niya ang unang alok, isang posisyon bilang janitress. Ang kanyang assignment, Medrano Holdings. Ang unang araw niya sa trabaho ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang bestidang hiniram niya ay napalitan ng isang asul na uniforme na maluwag at magaspang sa balat. Ang kanyang buhok ay itinali niya ng mahigpit at itinago sa ilalim ng isang hairnet at cap. Ibinaba niya ang kanyang tingin, iniiwasan ang bawat peres ng matang maaaring makakilala sa kanya. Siya ay naging isa sa maraming anino na tahimik na naglilinis sa mga pasilyo, hindi pinapansin, halos hindi nakikita. At doon, sa gitna ng pagkayod, nakita niya siyang muli. Naglalakad si Marco sa lobby, napapaligiran ng mga taong naka-Amerikana. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa, habang nagbibigay ng utos sa kanyang mga kasama. Naglilinis si Ara ng sahig malapit sa elevator nang dumaan ang grupo. Huminto ang kanyang paghinga. Napayuko siya ng husto, ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol, umaasang hindi siya mapapansin. At hindi nga. Dumaan si Marco sa kanyang tabi, ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay naiwan sa hangin. Ni hindi man lang ito lumingon. Para sa kanya, si Ara ay parte lang ng pader, isang bagay na walang mukha at walang pangalan. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Ara, mas matindi pa sa pagod ng kanyang katawan. Ang makita ang lalaking minamahal, na nasa isang di pa lang ang layo, ngunit parang nasa kabilang dulo ng mundo, iyon ang kanyang bagong impyerno. Araw-araw, iyon ang kanyang naging buhay. Sa umaga, naghahanda siya ng almusal para sa kanyang mga anak, hinahatid sila sa daycare, at pagkatapos ay nagiging isang anino sa Medrano Holdings. Sa gabi, babalik siya, pagod na pagod, yayakapin ang kanyang mga anak, at tahimik na iiyak sa dilim. Nasanay na rin ang kanyang mga tainga sa mga bulungan sa paligid. Grabe, di ba? Kawawa naman si Sir Marco, na amnesia daw dahil sa aksidente. Nga. Narinig ko, may babae daw na dahilan. Isang gold digger na bumalik para manggulo. Talaga? Hay, mga babae talaga ngayon. Buti na lang at nandyan si Donna Elara para protektahan si Sir. Bawat bulungan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanya. Kinakagat na lang niya ang kanyang labi para pigilan ang anumang hikbi. Pinipigilan niya ang sarili na sumigaw at sabihing, hindi totoo yan. Ako yung babae, pero hindi ako ganoon.
Pero para saan pa? Sino ang maniniwala sa isang hamak na janitress? Isang gabi, late na siyang natapos. Halos wala ng tao sa building. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis, napadaan siya sa opisina ng C. Bukas ang mga ilaw sa loob, ngunit wala si Marco. Sumilik siya sa siwang ng pintuan. Naroon ang lahat, ang malaking mesa, ang leather na upuan, ang bintanang tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Naalala niya ang mga pangarap nila noon. Pag yumaman ako, Ara, sabi ni Marco noon habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin sa Laguna. Yung unang bibilhin ko, isang bahay na may malaking bintana. Para gabi-gabi, pwede nating pagmasdan ang mga bituin na magkasama. Napangiti siya ng mapait. Narito na ang malaking bintana. Pero wala na siya sa tabi nito. At wala na rin ang mga bituin sa mga mata nito. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa executive floor, muli siyang nagkasalubong kay Marco. Naglalakad ito ng mabilis, may kausap sa telepono, at may hawak na isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Mukha itong pagod at stressed. Bigla, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nabangga itong isang empleyado. Ang mga dokumento ay nagsabugan sa sahig na parang mga tuyong dahon. Sorry po, sir, sabi ng natarantang empleyado. It's okay. Just be careful next time, sagot ni Marco, halatang iritado habang yumuyuko para pulutin ang mga papel. Bago pa man makapag-isip si Ara, ang kanyang katawan ay kusa ng kumilos. Ang instinct na tulungan ito, ang instinct na alagaan ito, ay nanaig. Mabilis siyang lumapit at nagsimulang tumulong sa pagpulot ng mga nagkalat na papel. Ako na po, sir, sabi niya sa isang mahinang boses, iniiwasan ang kanyang tingin. Habang inaabot niya ang huling batch ng mga papel kay Marco, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang maliit, panandali ang pagdampi. Ngunit para kay Ara, para itong 1,000 boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Natigilan si Marco. Nakatitig lang ito sa mga papel na hawak niya ngayon. Hindi ito gumagalaw. Pagkatapos, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang mga mata ni Marco ay direktang tumama sa mga mata ni Ara. Hindi ito tingin ng galit. Hindi ito tingin ng pagkamuhi. Ito ay tingin ng purong pagkalito. Kumunot ang noo nito na para bang may isang malayong alaala na sinusubukang abutin, ngunit hindi makuha. May isang bagay sa mga mata ni Ara, isang pamilyar na lungkot, isang pamilyar na anyo, na tila gumising sa isang natutulog na bahagi ng kanyang isipan. Teka, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, hindi na kasing tigas ng dati. Tinitigan niya si Ara ng mas malapitan, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Nagkita na ba tayo dati? Ang tanong na iyon, nagkita na ba tayo dati, ay naging isang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Ara. Buong araw, habang siya'y naglilinis, habang siya'y nagpupunas, ang mga salita ni Marco ay bumabalik-balik, isang matamis na himig na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na puso. Hindi niya ito sinagot. Sa sobrang gulat at takot, ang tanging nagawa niya ay mabilis na umiling, kunin ang dustpan at walis, at halos takbuhin ang pasilyo palayo rito. Ngunit ang imahe ng mukha ni Marco ay hindi maalis sa kanya. Ang paraan ng pagkakakunot ng noo nito, ang bahid ng pagkalito sa mga mata nito, hindi galit. Iyon ang mahalaga. Hindi galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na binhi ng 3 sikreto, isang pangalan. Ang tanong ni Marco ay parang isang susi na biglang nagbukas ng isang maliit na bintana sa madilim na silid ng puso ni Ara. Nagkita na ba tayo dati? Nakatitig lang siya sa mga mata nito, mga matang puno ng sinserong pagkalito. Hindi na ito ang mga matang puno ng galit sa opisina. Ito ay mga mata ng isang taong naghahanap. At sa isang saglit, isang mainit na pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat, tinutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Ito na ba iyon? Ito na ba ang simula? Nanginginig ang kanyang mga labi. Nag-uunahan ang mga salita sa kanyang isipan. Marco. Nagkita na tayo. Minahal natin ang isa't isa. Nangako tayo sa isa't isa. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, isang matalas at pamilyar na boses ang pumunit sa kanilang sandali.
Marco, ano nang ginagawa mo dyan? We're running late for the meeting. Si Doña Elara. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang bakas na pagkalito ay biglang nawala, napalitan ng dating formal at seryosong ekspresyon. Bumalik ito sa pagiging si. Sorry, ma. I was just tea. Tumingin itong muli kay Ara, ngunit ang kislap ng paghahanap sa mga mata nito ay wala na. Napalitan na ulit ito ng blankong tingin. Getting these papers. Let's go. Dumaan sa kanyang tabi si Doña Elara, ngunit bago ito tuluyang lumayo, huminto ito at bumulong sa kanya, ang boses ay mahina ngunit puno ng diin na parang bakal. Akala ko ba malinaw ang usapan natin? Layuan mo ang anak ko. Hindi na hinintay ni Doña Elara ang kanyang sagot. Sumunod na ito kay Marco, iniwan si Ara na nakatulala, ang panandaliang pag-asa ay muling naging abo. Umuwi si Ara ng gabing iyon na dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagod sa katawan ay wala sa kalingkingan ng pagod sa kanyang puso. Pagpasok niya sa kanilang silid, sinalubong siya ng tatlong maliliit na anghel. Mama, sigaw ni Lily, ang bunso, at yumakap sa kanyang mga binti. Mama, gutom na kami, sabi naman ni Liam, habang si Leo ay abala sa pagguhit sa isang lumang papel. Napangiti si Ara. Sa kabila ng lahat ng sakit, sila ang kanyang kanlungan. Hinubad niya ang kanyang uniforme, naghugas ng kamay, at nagsimulang maghanda ng kanilang simpleng hapunan, isang mangkok ng kanin at 2 pritong itlog na paghahatian nilang 4. Pasensya na mga anak ha. Bukas, bibili tayo ng manok, sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambili. Habang kumakain sila, napansin niya ang mga lumang magazine na nakakalat sa sahig. Iyon ang mga magazine na kinuha niya mula sa basurahan ng opisina, naisip niyang pwedeng pagguhitan o gupitin ng mga bata para hindi sila mainip. Pagkatapos kumain, habang naghugas siya ng mga plato sa maliit nilang lababo, narinig niya ang masayang tawanan ng kanyang mga anak. Naglalaro sila, tinitingnan ang mga larawan sa magazine. Wow, ang ganda ng kotse, sabi ni Liam. Mama, gusto ko ng ganitong bahay, sabi naman ni Lily. Napangiti si Ara. Kahit sa kaunting bagay, masaya na ang kanyang mga anak. Ngunit biglang natahimik. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Napalingon si Ara mula sa lababo, ang kanyang mga kamay ay puno pa ng bula. Nakita niya si Leo, ang panganay sa 3, na nakatitig sa isang pahina ng magazine. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakaturo sa isang malaking litrato. Isang litratong pamilyar na pamilyar kay Ara. Ang litrato ni Marco Medrano, ang TC of the Year, nakangiti ng buong kumpiyansa sa kamera. Nakatitig si Leo sa litrato. Pagkatapos, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya, ang mga mata nito ay bilog at puno ng pagkamangha. At sa isang boses na malinaw at malakas sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na silid, sumigaw ito. Mama, si tatay. Huminto ang mundo ni Ara. Nabitawan niya ang basong hawak niya, at ito'y bumagsak sa sahig na may malakas na kalansing. Ngunit hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang iyon paulit-ulit. Mama, si tatay. Napatingin din sina Liam at Lily sa litrato. Ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa pagkakakilala. Nga! Si tatay, sabay na sabi ni Liam. Sabi mo nasa malayo siya, mama. Bakit nandito siya sa magazine? Tatay, sigaw din ni Lily, pumapalakpak pa. Nakatayo lang si Ara, hindi makagalaw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang sikretong 8 taon niyang itinago, ang sikretong tiniis niya ang lahat ng hirap para protektahan, ay biglang nabunyag sa pinaka-inosenteng paraan. Ang mga anak niya. Alam na nila. Nakilala nila ang kanilang ama. Paano? Paano niya ipapaliwanag? Anong sasabihin niya? Ang kanyang puso ay kumakabog na ngasa ang nagsimulang sumibol sa tigang na lupa ng kanyang puso. Paano kung may natitira pa? Isang maliit na piraso ng alaala na nakabaon sa pinakalalim na bahagi ng isipan nito, isang pirasong hindi kayang burahin kahit ng pinakamalupit na aksidente. Pinanghawakan niya ang pag-asang iyon. Iyon ang naging panggatong niya para tapusin ang maghapon. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa isang utility closet, isang anino ang biglang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Napalingon si Ara.
Nakatayo roon si Doña Elara, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol, ang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Narinig ko ang nangyari kanina sa pasilyo, sabi nito sa isang mahina ngunit nagbabantang boses. Walang ibang tao sa paligid. Silang dalawa lang. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Huwag mong isipin na dahil nagka-amnesia ang anak ko ay naging tanga na rin siya. Pagpapatuloy ni Doña Elara, bawat salita ay mabagal at may diin. May nararamdaman siyang kakaiba sa'yo. At hindi ko gusto yan. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin? Wala po akong ginagawa, halos pabulong na sagot ni Ara. Talaga? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Elara. Ang pagpapakita mo pa lang ay isang malaking ginagawa na. Pakinggan mo akong mabuti, babae. Isang maling galaw mo lang, isang maling salita, at sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kumpanyang ito mawawala, kundi sa buong Maynila. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Ara na nanginginig sa loob ng madilim na closet. Ang maliit na pag-asang kanina lang ay sumisibol, ngayon ay parang binuhusan ng kumukulong tubig. Napalitan ito ng takot. Isang pamilyar na takot. Umuwi si Ara ng gabing iyon na mabigat ang dibdib, pagod ang katawan at gulong-gulo ang isip. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na silid, ang amoy ng kanin at ang tawa ng kanyang mga anak ang sumalubong sa kanya. Sandali niyang nakalimutan ang lahat. Mama, sabay-sabay na sigaw ni Leo, Liam at Lily. Tumakbo sila para salubungin siya, yumakap sa kanyang mga binti. Napangiti si Ara. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang santuwaryo. Ang tanging dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Ano nang ginagawa ng mga prinsipe at prinsesa ko? Tanong niya, hinahalikan ang tuktok ng kanilang mga ulo. Look, mama, sabi ni Lily, itinuturo ang sahig kung saan sila naglalaro. Puzzle. Nakita ni Ara ang isang lumang business magazine na nakakalat sa sahig. Marahil ay isa sa mga basurang nakuha niya mula sa opisina para gawing laruan o sapin. May isang pahina na napunit mula rito. At sa pahinang iyon, may isang malaking litrato. Isang corporate photo ng isang lalaking nakangiti, suot ang isang mamahaling suit. Ang ihisi ng Medrano Holdings. Bago pa man makapagsalita si Ara, biglang kinuha ni Leo ang litrato. Tinitigan niya ito ng seryoso, ang kanyang maliliit na kilay ay magkasalubong, na parabang may inaalala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng isang simpleng katotohanan ng isang bata. Mama, sabi niya, ang kanyang maliit na boses ay malinaw at buo. Itinuro niya ang lalaki sa litrato. Look! Si tatay. Huminto ang mundo ni Ara. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang tunog ng bentilador, ang paghinga niya, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay napakabilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kanyang pagkataranta, sa gitna ng mga sigaw ng kanyang mga anak na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanilang ama, isang tunog ang pumunit sa kaguluhan. Ang pagring ng kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan ang nakarehistro. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Doña Elara Medrano. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi na siya nakapagsalita. Isang malamig at makapangyarihang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Walang pagbati. Walang paligoy-ligoy. Isang utos. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din ni. Hindi maalis sa isip ni Marco ang babaeng iyon. Ang janitress. Buong gabi, habang sinusubukan niyang suriin ang mga quarterly report, ang imahe ng mga mata nito ang paulit-ulit na sumusulpot sa kanyang isipan. Mga matang puno ng lungkot na hindi niya maintindihan, ngunit sa isang kakaibang paraan, ay tila pamilyar. Ang pakiramdam noong magdikit ang kanilang mga kamay, isang kuryenteng gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Nagkita na ba tayo dati? Ang tanong na iyon ay hindi para sa babae. Iyon ay para sa kanyang sarili. At ang sagot na bumabalik sa kanya ay isang malakas at nakakabinging katahimikan. Isang butas. Isang malaking blangkong espasyo sa kanyang alaala na nagsimula noong araw ng kanyang aksidente. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may determinasyon.
Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang hindi ito pumasok. Nag-leave daw. Ang balitang iyon, sa halip na pakalmahin siya, ay lalo lang nagpatindi sa gulo sa kanyang isipan. Bakit? Sa kalagitnaan ng hapon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, natigilan siya. Nakita niya ang babae. Ang janitress. Ngunit hindi ito nakauniporme. Nakasuot ito ng luma ngunit malinis na bestida. At papalabas ito mula sa isang pinto na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang opisina ng kanyang ina. Ang opisina ng chairwoman. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman, pinagmamasdan ito. Nakayuko ang babae habang naglalakad, ngunit may kung anong kakaiba sa tindig nito. Hindi ito ang tindig ng isang empleyadong pinagalitan o sinisante. Mayroon itong determinasyon. Isang tahimik na katatagan na nakikita sa paraan ng paglakad nito palayo, na para bang may isang mabigat na desisyon itong ginawa. Maya-maya, lumabas ang kanyang ina. Nakita ni Marco ang pilit ng ngiti sa mga labi ni Doña Elara nang batiin siya ng mga dumaraang empleyado. Ngunit nakita rin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang inaayos ang kanyang damit. Nakita niya ang iritasyon sa mga mata nito na pilit nitong itinatago. Lumapit siya. Ma! Everything okay? Marco, anak, sagot ni Doña Elara, ang ngiti ay naging mas natural na ngayon. Of course. Ellie, wouldn't it be? Nakita ko yung janitress lumabas sa opisina mo. Anong kailangan niya sa'yo? Tanong niya, pinipilit na maging kaswal ang kanyang tono. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ng kanyang ina bago ito napalitan ng isang mapagkalingang ngiti. Wala iyon, anak. Nagkamali lang ng pinasukan. Alam mo na, mga baguhan. Huwag mo nang isipin yon. Kumain ka na ba? Hindi sumagot si Marco. Ngunit sa isipan niya, isang salita ang umalingaw-ngaw. Nagsisinungaling siya. Hindi na niya ito pinansin pa. Ngunit kinagabihan, hindi na siya mapakali. Pagkaalis ng lahat ng tao sa gusali, pumasok siya sa dati niyang opisina bago ang aksidente. Isang silid na hindi pa niya napapasukan muli dahil ipinapalipat na ito ng kanyang ina sa isang bagong wing. Sabi nito, para daw makalimutan niya ang lahat ng masasamang alaala. Ngayon, nagdududa na siya sa totoong dahilan. Ang silid ay puno ng alikabok at natatakpan ng puting tela ang mga muebles. Dito ba nag-umpisa ang lahat? Dito ba siya nawalan ng malay? Ano ang nangyari bago iyon? Sinimulan niyang halungkatin ang mga gamit. Mga lumang dokumento. Mga lumang libro. Walang anumang kakaiba. Hanggang sa binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Sa loob may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga luma niyang gamit, isang lumang relo, ilang tiket sa scene, isang tuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, isang litrato. Isang litrato niya sa isang dalampasigan. Nakangiti siya, yung totoong ngiti na hindi na niya nakikita sa salamin ngayon. May kasama siya. Isang babae. Nakasandal ito sa balikat niya, nakangiti rin. Ngunit ang mukha ng babae. Punt. Maingat na pinunit ang bahagi ng litrato kung nasaan ang mukha ng babae. Tanging ang mahaba nitong buhok at ang isang maliit na bahagi ng ngiti nito ang natira. Sinadya. May isang taong sinadyang burahin ang babae sa buhay niya. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Sino ito? Bakit niya ito kasama? At sino ang may dahilan para itago ito sa kanya? Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik. Isang dalampasigan. Isang malakas na hampas ng alon. At isang tawa. Isang napakagandang tawa ng isang babae na hindi niya mapangalanan, ngunit nagdudulot ng isang pamilyar na init at kerot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, hindi na niya kinaya. Kailangan niya ng sagot. At alam niyang iisang tao lang ang posibleng makapagbigay nito sa kanya, isang taong tapat sa kanya, bago pa man siya naging isang taong nakakakilala sa kanya, bago pa man siya naging sunod-sunuran sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang lumang numero sa kanyang contact list. Matagal na itong hindi niya natatawagan, mula pa nang pilitin itong magretiro ng kanyang ina. Nag-scroll siya pababa,
lampas sa mga pangalan ng mga business executive at mga kliyente, hanggang sa makita niya ito. Manang Celia. Ang kanilang kasambahay sa loob ng halos 20 taon. Ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang nakakaalam ng lahat ng kanyang mga sikreto. Nagdalawang isip siya sandali. Tama ba ito? Ang paghahanap sa isang nakaraang masakit, ayon sa kanyang ina. Ngunit ang imahe ng punit na litrato at ang mga mata ng janitress ay mas malakas. Dinyal niya ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang medyo may edad ngunit pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Manang Celia, sabi ni Marco, ang kanyang sariling boses ay tila nag-iba, naging boses ng isang batang lalaki na nangangailangan ng tulong. Si Marco too. Narinig niya ang pagkagulat sa kabilang linya. Marco, iho. Napatawag ka? Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Diyos ko, nag-alala ako ng husto. Okay na po ako, Manang. Medyo naguguluhan lang. Huminga siya ng malalim. Manang, may itatanong po sana ako. Isang bagay na importante. Ano iyon, iho? Bago po ako maaksidente, may babae po ba sa buhay ko? Isang babaeng espesyal. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang sumunod. Narinig ni Marco ang pagbuntong hininga ni Manang Celia sa kabilang linya. Ang katahimikang iyon ay isang sagot na mismo. Manang, pag-uulit ni Marco, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Manang, please. Kailangan kong malaman. Muling bumuntong hininga si Manang Celia. Ang boses nito nang muling magsalita ay puno ng pag-aalangan at lungkot. Marco, iho, may mga bagay na mas mabuting nakabaon na lang sa limot. Hindi, Manang, giit ni Marco, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon, puno ng desperasyon. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko kayang mabuhay na may butas sa pagkatao ko. Kahit ano pa yan, kahit gaano kasakit, kailangan kong malaman. Please! Nag-aalangan pa rin si Manang Celia. Manang, may itinatago ba sa akin si Mama tungkol sa nakaraan ko? Ang tanong na iyon ay tumama. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa kabilang linya. Ang paghikbing iyon ang kumumpirma sa lahat ng kanyang hinala. Mayroon nga. May isang malaking sikreto. At ang susi ay nasa matandang kasambahay na ito. Ang opisina ni Doña Elara ay parang isang nagielong kuweba. Bawat salitang binitiwan nito ay isang patak ng yelo na tumutusok sa balat ni Ara. Hindi ito banta, isa itong hatol. Hindi lang ang mga anak mo ang pwedeng mawala sa'yo. Pati ang sarili mong buhay. Umalis si Ara sa gusaling iyon na parang isang kaluluwang nilisan na ng katawan. Ang takot na naramdaman niya para sa kanyang mga anak ay mas matindi pa sa anumang sakit o kahihiyang dinanas niya. Tama si Doña Elara. Habang naririto sila sa Maynila, habang malapit sila sa kapangyarihan ng mga Medrano, ang kanyang mga anak ay laging nasa panganib. Pag-uwi niya, dinatnan niya ang 3 bata na mahimbing nang natutulog. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Napaluhod si Ara sa tabi ng kanilang banig, at doon, sa dilim, tahimik siyang umiyak, isang iyak ng pagsuko. Tapos na ang laban. Talo na siya. Kinuha niya ang isang luma at malaking bag sa ilalim ng kanilang aparador. Dahan-dahan, sinimulan niyang mag-impake. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay parang may bigat ng 1,000 alaala. Isang maliit na t-shirt ni Leo. Ang paboritong laruan ni Liam. Ang laso sa buhok ni Lily. Ang lahat ng ito ay simbolo ng isang buhay na pilit niyang binuo, isang buhay na ngayon ay kailangan na naman niyang buwagin. Patawarin niyo si Mama, mga anak, bulong niya sa hangin. Kailangan ko lang kayong ilayo. Kailangan ko lang kayong protektahan. Isinulat niya ang isang maikling liham para sa may-ari ng inuupahan nilang silid, nagsasabing aalis na sila at ipagpaumanhin na lang ang natitirang bayarin. Inilagay niya ang lahat ng natitira niyang pera, ilang daang piso, sa loob ng sobre. Pagkatapos ay naupo siya sa sahig, hinintay ang pagdating ng umaga, hinintay ang oras ng kanilang pag-alis. Babalik sila sa probinsya. Magtatago. At doon, mamumuhay sila ng tahimik, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang paglimot sa kanilang ama. Kinabukasan, isinagawa niya ang huli niyang tungkulin.
Kailangan niyang tapusin ang isang araw pa sa trabaho para makuha ang kanyang huling sahod. Bawat pagpupunas niya ng sahig, bawat pagtatapon niya ng basura, ay isang paalam. Paalam sa gusaling naging saksi sa kanyang pinakamatinding sakit at sa pinakamatamis na alaala. Sa kabilang dako, sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila, hindi mapakali si Manang Celia. Mula nang tumawag si Marco, hindi na siya tinantanan ng kanyang konsensya. Ang paghikbi nito sa telepono, ang desperasyon sa boses nito, bumalik sa kanya ang lahat. Bumalik sa kanya ang imahe ng isang binatang wasak na wasak ang puso 8 taon na ang nakalipas. At bumalik din sa kanya ang alaala ng isang utos. Flashback, 8 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Manang Celia sa harap ni Doña Elara sa malawak na sala ng mansyon. Inabot sa kanya ng Doña ang isang sobre. Ano po ito, ma'am? Tanong niya. Isang liham. Mula sa babaeng iyon, sabi ni Doña Elara, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Sunugin mo to, siguraduhin mong magiging abo. Ayokong makita ito ni Marco. Kailanman. Kinuha ni Manang Celia ang liham. Nahawakan niya ang selyo. Nakita niya ang pangalan ng nagpadala, Ara Cruz. Nang gabing iyon, dinala niya ang liham sa likod bahay. Naghanda na siya ng pusporo. Ngunit hindi niya kaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano kung importante ito? Paano kung ito ang tanging pag-asa ng 2 taong nagmamahalan? Sa huli, sa halip na sunugin, itinupi niya ito ng maingat at itinago sa ilalim ng kanyang mga damit sa isang lumang bowl. Ngayon, ang liham na iyon ay parang isang baga na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Matanda na siya. Anong saysay ng kanyang buhay kung magdadala siya ng ganito kabigat na kasalanan sa hukay? Nagdesisyon siya. Nagbihis si Manang Celia at kahit na masakit ang kanyang mga kasukasuan, sumakay siya ng jeep at bus papuntang Maynila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na bayong. Sa loob nito, nakatago ang isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Pagdating niya sa Medrano Holdings, hinarang siya ng gwardiya. Sino po sila? Sino po ang sadya ninyo? Kailangan kong makausap si Sir Marco Medrano, sabi niya. May appointment po ba kayo? Wala, pero importante ito. Sabihin mo, si Celia ito. Ang dati nilang kasambahay. Nang mga oras na iyon, papalabas na si Ara sa isang hallway, tinutulak ang kanyang cart ng panlinis sa huling pagkakataon. Nakayuko siya, ayaw nang makita ni Numan. Handa na siyang umalis, handa nang lisanin ang lahat. Miss! Isang boses ng matanda ang tumawag sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Miss, sandali. Naramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat. Napilitan siyang lumingon. Nakatayo sa harapan niya ang isang matandang babae na may buhok na halos puti na lahat. Ang kanyang mukha ay kulubot na, ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara, isang pinaghalong pagsisisi at determinasyon. Ikaw si Ara, hindi ba? Tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig. Nagulat si Ara. Paano siya nakilala nito? Oo po. Bakit po? Tumingin sa paligid si Manang Celia na para bang natatakot na may makarinig. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bayong ang isang luma, naninilaw na sobre. Inabot niya ito kay Ara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala na akong gaanong panahon, sabi ng matanda, ang mga mata ay nagsusumamo. Ako si Celia, ang dati nilang kasambahay. Itinago ko ito sa loob ng 8 taon. Ang bigat-bigat na sa dibdib ko. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Ara ang sobre. Nakasulat dito ang pangalan ni Marco. At sa likod, ang pangalan niya. Bago pa man makapagtanong si Ara, hinawakan ni Manang Celia ang kanyang kamay ng mahigpit. Ibigay mo to kay Sir Marco, sabi nito, ang bawat salita ay may bigat ng 8 taong pananahimik. Ito ang katotohanan. Nakatayo si Ara sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa naninilaw na sobre. Ang mga salita ni Manang Celia, ito ang katotohanan. Ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na kulog. Ang plano niya ay umalis. Ang plano niya ay sumuko. Ngunit ang liham na ito ang nagbago ng lahat. Ito ay isang baraha na hindi niya alam na mayroon pala siya. Isang huling pagkakataon. Isang huling sugal. Huminga siya ng malalim.
Ang takot niya kay Doña Elara ay nariyan pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang damdaming mas malakas na umusbong, galit. Isang matuwid na galit para sa 8 taon na ninakaw sa kanya, para sa pagkataong winasak, at para sa isang amang ipinagkait sa kanyang mga anak. Hindi na siya nag-isip pa. Bago pa man siya panghinaan muli ng loob, mabilis siyang naglakad. Hindi papunta sa exit, kundi papunta sa opisina ng si. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang malaking pinto at pumasok. Nakatayo si Marco malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, may kausap sa telepono. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, lumingon ito, ang mukha ay puno ng iritasyon. I told you don't want to be, natigilan ito nang makita siya. Ang iritasyon ay napalitan ng pamilyar na pagkalito. Ikaw na naman. Kailangan mong basahin to, sabi ni Ara, ang boses niya ay nanginginig ngunit may diin. Lumakad siya palapit at inilapag ang sobre sa makintab na mesa ni Marco. Tiningnan ni Marco ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ano to? Basahin mo, pag-ulit ni Ara. Para malaman mo ang lahat. Nag-aalangan si Marco. May kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito, ngunit ang mga babala ng kanyang ina ay naglalaro sa kanyang isipan. Look, I don't have time for. Tungkol ito sa nakaraan mo, putol ni Ara. Tungkol ito sa babae sa punit na litrato. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa litrato? Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang pirasong papel, nakatupi ng ilang beses, ang sulat ay bahagyang kumupas na. Marco Medrano. Habang binubuklat ni Marco ang liham, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng lumang papel at isang malabong alaala ng bulaklak ng sampagita. Sinimulan niyang basahin. Mahal kong Marco. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakabalik. Patawarin mo ako. Pinuntahan ko ang nanay mo kanina para ibalita sa kanya ang pinakamasayang balita sa buhay natin. Pero, bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ang bawat salita ay tila may sariling bigat. Sinabi niya sa akin na hindi mo pa kayang maging ama. Na isa lang itong pagkakamali para sa'yo. Sinabi niya na dapat ko itong ipalaglag. Binigyan niya ako ng pera, Marco. Pera para mawala ako sa buhay mo, para mawala ang magiging anak natin. Tinanggihan ko, pero alam kong hindi siya titigil. Natatakot ako, Marco. Natatakot ako para sa baby natin. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Baby? Anak? Hindi ako naniniwala sa kanya. Alam kong hindi mo iyan magagawa. Mahal mo ako. Mahal natin ang isa't isa. Ngunit natatakot ako sa kaya niyang gawin. Kaya aalis muna ako. Babalik ako sa Laguna. Hihintayin kita doon. Hanapin mo ako, mahal ko. Hanapin mo kami. Dahil hindi lang isa ang dinadala ko sa sinapupunan ko. Magkakaanak tayo, Marco. 3 sila. Nagmamahal. Ang iyong Ara. Nabitiwan ni Marco ang liham. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ngunit hindi niya ito nakita. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang ulo ay umiikot. 3. 3 anak. Ang babaeng ito. Ang janitress. Siya si Ara. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang babae, si Ara, na nakatayo sa harapan niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata nito, ang mga matang pilit niyang iniiwasan, ngayon ay nakatitig sa kanya, puno ng 8 taong sakit, 8 taong pagtitiis, at 8 taong pag-ibig na hindi namatay. Lahat ay bumalik sa kanya sa isang nakakayanig na pagdaluyong. Hindi alaala, kundi damdamin. Ang kirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng kawalan. Ang paghahanap sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ito pala iyon. Siya. Nabitiwan ni Marco ang liham. Ang papel ay marahang lumapag sa saila. Isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog nahig. Ngunit hindi niya ito nakita. Ang kanyang paningin ay nanlalabo.
Ang kanyang ulo ay umiikot. Tatlo. Tatlong anak. Ang babaeng ito. Ang janitress. Siya si Ara. Hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang tunog ng isang taong sinaksak sa likod ng. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang babae, si Ara, na nakatayo sa harapan niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang ina. Hindi bulong niya. Ang mga matang iyon, ang mga matang puno ng lungkot na pilit niyang iniiwasan sa hindi totoo to. Pero alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang totoo ang loob ng maraming linggo, ngayon ay naiintindihan na niya. Iyon ang mga mata ng babae lahat. Ang bawat salita sa liham ay parang isang susi na bumukas sa lahat ng mga kant sa kanyang mga panaginip. Ang mga mata ng babae mula sa punit na litrato. Hindi paado sa kanyang isipan. Ang pag-alis ni Ara. Ang pera. Ang kwento ng kanyang ina. Bumabalik ang kanyang mga alaala, ngunit ang katotohanan na nakasulat sa liham ay parat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na niya namalayan ang sarili niya. Tang isang matalim na sibat na tumusok sa kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao, umatakbo na siya palabas ng kanyang opisina, ang liham ay naiwan sa sahig. Ang ang bawat piraso ng kwento ng kanyang ina, si Ara na mukhang pera, si Ara na nagpalanging nasa isip niya ay harapin ang taong gumawa nito. Malakas niyang itinulak ang aglag, si Ara na umalis, ay gumuho sa isang iglap. Napalitan ito ng isang pinto ng opisina ng kanyang ina. Nakaupo ito sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga dokumento, mas nakakakilabot na imahe, ang sarili niyang ina, nagsisinungaling. Nagmukhang kalmado at may kontrol sa lahat, gaya ng dati. Ngunit nang makita nito ang ekspresyon na nakaw. Hindi lang ng pera, kundi ng isang buong buhay. Isang buong pamilya. Sa mukha ni Marco, ang pagiging kalmado nito ay biglang naglaho. Marco, isang ungol ng galit at sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi anak, anong. Hindi na niya ito pinatapos.